Alam mo ba ang rights at freedom mo? Naramdaman mo na ba na may karapatan kang sabihin ang iyong opinyon o hinaing? O di kay malaya kang makapagbigay ng suhestyon o palagay? O magparating ng reaksyon sa mga kinauukulan? Oo. Lahat ng iyon ay karapatan mo sa ilalim ng demokrasya. Halimbawa, matagal nang hindi nagagawa ang lubak-lubak na kalsada sa komunidad nyo. Karapatan mong magreklamo at humingi ng aksyon mula sa iyong lokal na pamahalaan. Maaari mo itong ipahayag bilang individual o di kaya naman ay sa tulong ng mga samahan o organisasyon. Sa makatuwid, karapatan ng bawat Pilipinong makapagpahayag. Freedom of speech ang tawag dyan. Huwag mong kalilimutan! At kung ikaw naman ang inirereklamo, o sabihin na nating akusado, meron kang karapatan na tinatawag na civil rights. Karapatan mong manahimik hanggat walang legal na proseso. Hindi ka pwedeng basta-bastang arestuhin o ikulong nang walang sapat na rason. At lalo't higit, karapatan mong labanan ang torture o labis na pagpapahirap. Binibigyan ka rin ng Korte Suprema ng karapatan na labanan ng mga abusadong otoridad. Pero syempre, para maiwasan na rin natin ang maireklamo o maakusahan o di kaya maabuso ng mga otoridad, di iwasan na lang natin ang gumawa ng hindi maganda. Di ba? Sa totoo lang, napakaraming karapatan nating bilang mamamayang Pilipino. Alam kong alam na alam ninyo ang isa sa pinakamahalagang karapatan. Ang karapatang bumoto kung sino ang mamumuno sa ating bansa. Abay, walang ganyang karapatan ng karamihan sa mga bansang hindi demokratiko. Bukod sa karapatan mong bumoto, karapatan mo ring makisali sa hanay ng mga pagpipilian para umupo sa pwesto. Karapatan mong maging kandidato kung gugustuhin mong magkaroon ng posisyon sa pamahalaan. Pero, bago mo pagdesisyon ng gamitin ang karapatan mong maging kandidato, siguraduhin alam mo ang responsibilidad ng mga nasa pwesto. Lalo't higit, bago ka bumoto, pag-aralang mabuti ang kwalifikasyon ng isang mabuti at maayos na kandidato. Pumunta naman tayo sa isa pang napakahalagang karapatan mo bilang Pilipino, ang economic freedom o karapatang maghanap buhay o magnegosyo ng kaunti nang hindi hinahadlangan ng walang sapat na dahilan. Ito ay para maitaguyod o mapaunlad mo ang pamilya mo. Ang tanong, gaano ang kakayahan mong gawin ito? Sa tingin mo, natutulungan ka ng pamahalaan para matugunan ito? Kaya ba na isang tipikal na Pilipino na magtayo na isang negosyo? Halimbawa, ikaw, masasabi mo bang na isa sa katuparan mo ang pagbibigay ng pangangailangan ng iyong pamilya habang ginagampanan mo ang tungkulin mo sa iyong trabaho o propesyon? Ano ang kailangan mo para magawa ito? Ano ang mga balakid dito? Ano sa palagay mo ang magagawa ng pamahalaan sa sitwasyong ito? Isa pang mahalagang pag-usapan ay aspeto ng kasarian. O siguro ang karamihan sa inyo ay sasabihin tungkol ito sa women's right. Tama ba? Sa totoo lang, ang issue ng gender ay hindi naman sa temang babae laban sa mga lalaki. Hindi naman kailangan pagtalunan kung sino ang mas nakalalamang o sino ang mas maraming karapatan.
kailangan nating kilalanin ang magkapantay na karapatan ng dalawang kasarian at maging sensitive sa mga karapatan at pangangailangan ng mga kababaihan. Ano-anong women's rights ang alam nyo? Paano naaabuso sa lipunan ang mga kababaihan? Naniniwala ba kayong nakararanas ng diskriminasyon ang mga kababaihan? Naniniwala ba kayong may malaking ginagampanan ang mga kababaihan sa pagpapatatag at pagpapaunlad ng ating lipunan? Bagamat maraming kalayaan at karapatan ng mga Pilipino na kinikilala sa ilalim ng demokrasya, dapat nating tandaan na may limitasyon o hangganan ang demokrasya. Isa pa, ang bawat karapatan ay may kaakibat na responsibilidad. Halimbawa, kung ikaw ay nabigyan ng kapangyarihang magdala ng armas, marahil dahil sa iyong propesyon. Hindi nangangahulugan sa lahat ng pagkakataon ay malaya kang gamitin ito. Responsibilidad mo ang tamang paggamit ng iyong karapatan. Dahil kung maaabuso mo ang karapatang ito, tiyak na mananagot ka. Ilan lamang ang mga yon sa mga karapatan mo bilang Pilipino at tinitiyak ng pamahalaan na maprotektahan ang bawat karapatang ito. Kung kaya naman, nakapaloob ang mga ito sa ating saligang batas. Ang Bill of Rights. Nakasaad sa Konstitusyon ng Republika ng Pilipinas ang mahigit 20 karapatan na hindi dapat abusuhin o ipagkait sa bawat mamamayan. Basahin mabuti ang handout ng mga karapatang ito. Lahat ba ng nakasaad ay alam mong karapatan mo? Alin ang hindi at ngayon mo lang nalaman? Meron ka bang karanasan na sa palagay mo ay naabuso o kaya naman ay nalabag ang karapatan mo? Maaari mo bang ibahagi? Bukod sa Bill of Rights, meron din tayo tinatawag na social and economic rights na nasa ilalim ng saligang batas. Layunin ng mga karapatang ito ay masigurong nakakamit ng bawat tao ang sapat na kondisyon para mamuhay na marangal. Basahing mabuti ang mga karapatang nakapaloob dito. Bilang mamamayan, nakakamit mo ba ang mga ito? Kung hindi, ano sa tingin mo ang pagkukulang? Ano ang pwede mong ibahagi para makatulong na maisabuhay ang mga karapatang ito? Narinig niyo na ba ang tinatawag na International Humanitarian Law? Ito ang grupo ng mga batas na itinakda para malimitahan ang epekto ng madudugong labanan o armed conflict sa mga tao, kabilang na ang mga sibilyan, ang mga taong hindi na nakikipaglaban, at maging ang mga taong patuloy pa ring nakikipaglaban, gaya ng mga combatants. Tinitiyak ng International Humanitarian Law na kahit sa gitna ng giyera, napapanatili pa rin natin ang ating pagkatao at pagpapakatao. Ibig sabihin, kahit sa gitna ng armadong labanan, hindi dapat gumawa ng mga aksyong mas lalong magpapahirap sa kalaban, gaya ng torture o magdudulot ng lubos na pasakit sa kalaban at sa kanyang mga kasamahan. Ang karapatan o rights ay para sa lahat. Walang sino man ang dapat pinagkakaitan nito. At layunin nga ng pamahalaan na pangalagaan ang mga karapatang ito. Pero, lagi nating tatandaan na ang bawat karapatan ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi ibig sabihin ng kung ano ang para sa'yo ay para sa'yo. Kailangan mo din tiyakin na pinangangalagaan mo ang obligasyon mo para ma-enjoy mo ang karapatan mo. Sabi nga, ang karapatan mo ay natatapos sa paanan ng kapwa mo dahil siya rin ay may pantay na karapatan tulad ng sayo. With great power comes great responsibility. Totoo naman, di ba? Karapatan ko, responsibilidad ko.